Narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na issue ang nagbigay pansin sa bansa matapos na parusahan ni First Lady Liza Smoggs ang ilang mga senador sa kanilang mga aksyon sa Senado. Samantalang muling nabisto ang hindi inaasahang pagkawala ng Pangulo, President Kuting Norte Jr. sa isang malagang pagkakataon. Sa isang hindi inaasahang payag, si First Lady Liza Smoggs ay nagbigay ng parusa sa ilang senador na inakusahan niyang hindi nagtutulungan sa mga proyekto ng administrasyon. Ayon sa mga insider, ilang senador ang nakaranas ng mga hindi magagandang aksyon mula kay Liza Smoggs matapos itong magdesisyon na kumilos ng mag-isa sa ilang mga issue. Ang ilang mga senador ay palitan na sa ilang posisyon at itinulak na magbitiw sa mga komite. Ang hindi inaasahang kilos ni Liza Smoggs ay nagsimula nang lumabas ang mga ulat na ang mga senador na ito ay hindi masyadong aktibo sa pagsusulong ng mga pangunahing hakbangin ng administrasyon. Ipinakita ng ilang mga sources na nagkaroon ng hindi pagkakasunduan sa mga mahalagang proyekto na naging dahilan upang magpatuloy ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng mga miyembro ng Senado at ng First Lady. Habang ang usapin ng mga senador ay nagiging mainit, isang mas malaking isyu ang lumitaw nang mabisto ang pagiging missing in action ni President Marcos. Ayon sa ilang opisyal, hindi dumalo si PBBM sa isang mahalagang summit at event na ipinatawag ng mga international na leader. Nagdulot ito ng kalituhan at usap-usapan sa loob at labas ng bansa na nagtulak sa mga miyembro ng media at mga kritiko na magtanong kung bakit hindi siya nakita sa kabila ng mga mahalagang issue. Ang mga tanong ukol sa kalagayan ng Pangulo ay nagbigay daan sa mga espekulasyon. Ayon sa ilang mambabatas, may mga aligasyon na ang pagkawala ni PBBM sa publiko ay bahagi ng isang masusing paghahanda para sa mga darating na hakbangin ng administrasyon. Gayunpaman, wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang tungkol sa kanyang hindi pagdalo sa mga events. Hanggang sa ngayon, patuloy na sinusubaybayan ng mga mamamayan ang mga kaganapan at pahayag mula sa mga opisyal ng gobyerno. Ang sitwasyon ng ilang mga senador at ang pagkawala ng Pangulo ay nagbigay daan sa mas matinding pagtingin sa kalagayan ng kasalukuyang administrasyon. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Talaga. Huwag na natin pangalanan ha. Ako nagtatanong lang ha. Yung kinuha ba ni Satanas na mambabatas, kasama ba sa pagdiin yun kay, kay pastor? Sa SM9? Mukhang kasama, no? Sa awa ng Diyosing. Wala na, nasa tabi na ni Satanas. Kaya wag na masyadong mainit kay pastor, baka kunin ka rin ni Satanas. Pinagbuntungan si pastor. Anyway, alam nyo, kahit saan ba ilipat yung kaso ni pastor, ilipat sa Mars, ilipat sa Pluto, kahit saan ilipat nyo sa Saturn, walang problema yan eh. Kaso nga, magiging useless nga. Dahil wala naman si pastor, walang mangyayaring hearing yan kahit saan nyo ilipat. At siyempre si pastor di talaga lalabas kasi nakikita ni pastor yung pagiging bias ng administrasyong ito. Trip nila si pastor, yung 100 million trip nila. Ay sabi ni Sarabina, payat na ba? Unti-unti na daw nahulog yung buhok. Sana buhok? Saan bandang buhok? Sa baba? Ay, sa taas. Ayan lang naman po yung update patungkol kay Pastor Kibuloy. Pero para sa akin, hindi magtatagumpay ang mga masama. Tingnan nyo ho, may kinuha na ni Lord. Sabi ni Bistak, totoo ba yan? Anong totoo? Totoo nga. May kinuha na ni Lord. Ay, mga nalagas. Mga nalagas na buhok? Hindi ko alam anong nalagas na buhok yan. Ako. Kung ganon, sabi ni Milan Taghap, buhay pa, nalalagas na. Okay, ito. Nako, ito na ho, guys. No? Saka muna yung kay Senator Bato. Unahin po muna natin paiyakin. Paiyakin muna natin bago natin pasagutin yung mga umiyak. Now, sa anong gusto ninyo? Unahin natin yung mga umiyak? O papaiyakin pala
lalo natin yung mga umiyak. Iyakin. Mga iyakin tong mga bangag supporters, so mga iyakin. No? Okay. Sige, unahin po muna natin itong mga... ito na lang. Yung nakasinghot daw na picture. May picture daw, kitang-kita, nakasinghot eh. Sana kunin na daw ni Lord. Okay, ito muna. O, dagdag lang ito, papasakit sa ulo. Ang tanong kasi ng taong bayan, gaano ho ba tayo kasigurado na doon sa setting, doon sa lokasyon na nakalagay po doon sa pre-operation document po ninyo, kabilang si Pangulong Bongbong Marcos at isang artista po, ang nandun mismo at gumagamit ng illegal na droga? Yung po confidential informant po ang nag-provide at siya yung merong personal knowledge. Siya yung nandun kasama siya mismo doon sa kung saan nandoon yung tinuturo niyang mga personalidad. Sa katunayan, nung makaharap ko itong tao na to, no, talagang nagpakita siya ng pruweba. Nagpakita siya ng mga litrato. At yung litrato na yon, iba't ibang araw o iba't ibang pagkakataon at iba't ibang lokasyon. Ipina-identify ko pa mismo sa kanya kasi doon sa litrato, merong humisinghot talaga. Meron nag-aayos nung linya nung white powdery substance. Nakita nyo ha? Yung ibang picture, narinig nyo? Sumisinghot talaga! Ang iba rin, may ganap, nag-aayos ng pulboron. Wow! Yung iba, sir, anong posisyon? Missionary position, dog style. Lovelyn, gusto ko yung picture ha. Gusto ko yan picture. Lovelyn Kumagay, maraming salamat po sa inyong pakulay. Alam nyo po mga kabisdak, yung mga bangag kasi, lahat ng gusto nila ay gagawin nila yan. Trip-trip yan. Kanya-kanyang trip yan. Hindi naman ako bangag ha, pero napanood naman natin yan sa mga telebisyon, no? Mga pelikula, na habang nagtitrip ang mga yan, nag-susup-sup, may trip yan. Malay natin, may pinapatuwad. Pero interesting po yung yung sumisinghot daw talaga. Nakuna ng picture habang sumisinghot. No? Yung iba nag-aayos daw. Nako, pag nakita natin anong pinanggagawa, hustler ang mga to. No? Siguro ito kasi si Da Junior, oligarkiya naman kasi si Da Junior, oligarkiya, tapos si Maricel Soriano, artista, celebrity. Siniservisyohan ang mga to. No? Baka, walay natin, siya sumisinghot, tapos yung iba nag-a-arrange. No? Pwede rin, sabay sila nagsinghutan, sila mga utot ng demonyo. Nagsinghutan ng utot ng demonyo. Yung unang tinamaan, yan. Yung sungay, pataas pababa, may kasamang buntot pa. Ito, papatuloy po natin. Ipapagurgur na ba to? Wag naman. Kaya kahit kilala ko yung tao na nagde-depict doon sa picture na yon, tinanong ko ito doon sa confidential informant. Kaya gusto ko siya para sinusulat ko nung dinideklara niya. Personally, nakita po ninyo doon sa larawan. At, Opo, sa larawan. Opo. Pero lilinawin ko po, na itong mga larawan na ito, yung confidential informant po ang nagdala, nag-present at galing po ito doon sa kanyang cellphone. Kasi yung computer printout at saka yung cellphone niya, ipinakita niya sa akin, sir, ito po yan sa cellphone, ito po yan, yung nandito sa printout, ito po yan. Tapos ini-scroll po niya.
Kaya ako naman talaga nakita ko naman na mukhang credible at talagang mukhang kapali-paliwala naman yung ano niya. Kaya nagkaroon ako ng motivation na talagang idokumento. At para magsagawa nga ng surveillance doon sa kaya yun yung mga documentation na ginawa ko. Sa panahong yon, Sir Jonathan, kilala niyo po ba si Bongbong Marcos at si Maricel Soriano? Opo, mga national figure yung mga yan. Unang-una si Binibining Maricel Soriano, isang magaling na actress, at yung isa naman talagang galing sa sa pamilya. Kaya kung makikita pamilya na kilala, kaya at maimpluwensya. Kaya kung mapapansin nyo, nakalagay affluent, kumbaga itong mga nandun sa pictures, talaga makikita mo nasa alta sosyedad, talagang kilala sa lipunan, na merong kakayahan sa buhay. At ganoon din sa politika. Okay, kilalang kilala ha. Hello, Mrs. Bahas, Naibay Lisnel, magandang gabi. Hindi ito may tatanggi ng mga bangag supporters talaga, lalo na pag ipalabas yung mga picture. Hindi wala silang takas dito kasi maraming kuha at iba-ibang posisyon. Iba-ibang lugar. No? Wala sila dyan, hindi nila kayang kukontrahin nila, gawa ng AI, hindi, mahirapan sila dyan eh. Okay, sana kung ang picture ay isa lang. Maraming picture. Sana po kung mayroong mga hawak sa picture na yan, ilabas nyo na bago maggurguran. Huwag naman sana. Kasi matindi talaga guys, maniwala kayo sa akin. Hindi biro ang issue ngayon sa lipunan. May buhay ni Morales, kahit si Bato. Talagang panganib. O ito, tuloy natin kaunti. Dugtungan natin. Banat, sir. Ito bang mga pictures na nakita po ninyo, nasaan na po ito ngayon? Yan ang Sino tanong. po may hawak? Nandun po sa folder, yung nga po sa case folder, nandun po yan sa Intelligence Investigation Service. Nagtataka ako dito talaga kay Director General Lasso. Kasi, makikita mo naman sa hearing, kung yung mga dinala niyang mga tao, nagsasabi talaga ng totoo sa kanya. O talagang pinagtatakpan niya yung katotohanan na talagang ito ay nag-exist. Kasi nagkaroon kami ng pag-uusap nung dati kong boss, bago itong hearing na ito, nung lumabas yung nung lumabas yung issue na ito tungkol doon sa mga PDEA documents. As sabi ko nga kahapon doon sa talagang sinabi ko doon sa boss ko na siya na yung magsalita. Kaya ang tanong ko, sasabihin na ba natin? Sabi ko sa kanya, hindi po pwedeng kikilos ako na hindi niya alam. Alam niya yan. Alam niya yan. Kaya nga ang sabi nga niya, i-deny na lang natin. Para hindi na magulo. Basta ako, i-deny ko yan. Sabihin ko lang, wala. Diba? Madaling sabihin sa pakiramdam ko. Kaya nga sabi ko, Sabi ko gano'n. I-deny natin. Ako nakapirma dyan. Kung wala kayong pirma, wala kang pirma, madaling sabihin deny. Paano ko i-deny ko at lumabas yung confidential informant, dala-dala yung kopya niyang kanyang sinumpaang salaysay. Tablado ka. At i-identify na siya po nag-investigate. Paano kung may paglabas? Original copy ng pre-operation report at saka ng authority to operate. Tablado at ka, sir. Pag nilabas ito, paano? Kung ipasubmit ito ni Senator Bato sa National Bureau of Investigation Patay para ka. doon sa question document examination. Iko-compare yan doon sa pirma ko at saka doon sa mga pirma dyan. Paano pag pinag-match yan? Durog at ka. positive na parehong pirma. Patay Pirma ka. ni Morales yan. Di kung nag-deny ako, di papano ako? Perjury na naman ako. Kulong ka, sir. Alam mo, tama yung desisyon ni tama nga sabi ni ni Bandibas Ro, tama talaga ang desisyon ni ni Morales, ni Sir Morales na lumantad.
At tama yung kanyang desisyon na hindi siya nagpadala sa dati niyang boss, sa dati ng chief. Nasabi kasi yung dati ng chief, i-deny na lang natin, wag niyo na lang sabihin. Yung mama, oo nga naman, kasi wala ho yung hindi niya hawak yung desisyon ng informante niya. At hindi niya alam kung sino pa yung may mga hawak ng ibang dokumento. Ibang dokumento ng mga original. Kung makalat ito, maraming kopya, sabi mo nga Ismi, di ba? Sabi ni Ismi, may mga file pa bang iba? Alam ko meron yan. Tama ka Ismi, mautak siya, Bisdak. Mautak talaga. Dahil kung hindi nag-iisip ito, pwede niyang sasabihin, ay wala. Hindi ako dyan. Hindi ako yan ko pumirma dyan. Hindi ko pirma yan. Kung lalabas, yung taong merong lalabas na ito, totoo ho ito. May hawak ako nito. Hindi, kulong siya dyan. Tama. Anyway, kung may mangyari ho dito kay Morales, meron na siyang safety statement na kung may mangyayari sa kanya, alam na ho natin kung sinong may pakana. Si BBM, sinabi niya ho yan si BBM. Ituloy nga natin, sir. Diba? Ang hirap nun. Ang hirap. Mahirap talaga. Alam niyo, dumating ako sa point nung lumabas ito at yung pakikipag-usap ko doon sa aking mga kasamahan, particular doon sa aking boss. Dumating ako sa point na mamili talaga ako. Aaminin ko sa inyo. Dumating sa point na magdi-deny ba ako o talagang sasabihin ko totoo. Kinausap ko yung aking may bahay. Kinausap ko yung pamilya ko. Sabi ko sa kanila, ito yung sitwasyon. Sabi ko sa kanila, nagulat nga yung may bahay ko. Ha? Sabi niya gano'n, totoo pala yung nababalita. Sabi ko, ito yan. Sabi ko gano'n. Kasi kausap ko tong sila, kilala naman ng ko yung makasama ko. Kausap ko yan sila Francia. Sabi ko gano'n. Kaya sabi niya, i-deny ko na lang. Sabi niya, baka na mapahama ka. Ano ba ang totoo? Sabi ko, totoo yan. Totoo yan, kaya lang hindi natuloy. O ikaw, ano mo, hindi ka ba mapapahamak? Sabi niya. Sabi ko, mas mapapahamak ako pag magsinungaling ako. Sabi ko sa kanya, na lang, sabi niya ganun sa akin. Kaya, April 7, gumawa ako ng sulat para kay Director General Lasso. At yung sinabi ko sa kanya na ako yung ako yung gumawa niyan at ako yung nag-imbestiga diyan. Wala akong kinalaman doon sa pagkakapunta niyan kay Maharlika. Kung meron man, kung sakali man, magsagawa kayo ng investigasyon, willing and able ako na humarap sa inyo. Yun po ang sinabi ko. Sino nga ba kasi ang nagbigay ng dokumento kay Maharlika? Ang makakasagot yan si Maharlika. Wala namang ibang makasagot yan, kaya tama rin na ipatawag si Maharlika talaga. Depende na lang kung pupunta si Maharlika. Kasi wala rin naman jurisdiction tayo kay Maharlika kung si Maharlika ay American citizen Hindi po mapilit si Maharlika. Mautak din yung nagbigay ng dokumento kay Maharlika. Naisip din siguro talaga na hindi basta-basta si Maharlika matiklo. Sa Bisaya ba matiklo? No? Hindi basta-basta magurgurp si Maharlika kasi wala tayong jurisdiction kasi nasa Amerika at American citizen ho ito. No? Ngayon, dito tayo. Lahat nung nagumpisa ng hearing na yan, maraming nagsiiyakan. Marami ho. Kaya aminin ko na sa akin po galing yung dokumento, patawag niya ako sa Senado. Sa akin galing yan. Sa akin galing. Huwag na po kayo sumakit ulo nyo, nakakalbo na kayo Dalawang planeta nasa harap natin. Ito.
Alam mo, delikado talaga itong pinasok ni Morales na paglantad. At bukod sa wala ho siyang sariling security, ay ang binangga ho niya ay Marcos admin. Kaya kung may mga detreat po na matatanggap ito, that's normal. Kasi tinamaan yung Marcos admin dito pagsimula ng hearing. Tinamaan ho talaga kasi lumantad siya eh. That's normal. Tayo nga ho dito sa Bisdak Pilipinas puro yaw-yaw lang tayo dito, nagkokomento tayo, nakakatanggap pa tayo ng detreat. Lalo na ho, si Morales na talagang matinding expose, lumantad, pinatunayan niya na yung dokumento ni Maharlika na pinapakita galing PDEA na i-read na sana si Da Junior kasi nagsusupsop. Yari talaga guys, matindi ho talaga yan. So ngayon ito mga kabisdak, ito yung unang umiyak. Nako. Alam na natin yung mga umiyak, mga